nais kong i-share ito sa inyo dahil alam ko sa iba ito ay paulit-ulit na. Pero sa mga bago at ngayon pa lamang na hindi pa nakakilala, sino ba talaga yung namatay sa krus? Sino ba talaga ang nagliligtas o nagligtas sa atin? Sino ba talaga ang nagbigay ng biyaya upang ikaw at ako ay maligtas sa kasalanan? Yun ba yung Ama? O yung Anak? O yung banal na Espiritu Santo? Hanggang ngayon, nakakalito, sino yung Ama, sino yung Anak, at sino yung Espiritu Santo? Kaya tayo ay namulat sa isang reliyon na kung saan ay hindi natin pa alam. Tayo ay kadalasan ang ating panalangin ay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos nandun yung Amin. Minsan, baliktad pa ang cross. Naalala nyo? Pag nangoros ang Papa, baliktad sa ngalan ng Ama. Dito sa baba ng pusod, yung Anak. Espiritu Santo. Amen. So, that is the sign of, it is a sign of demonic symbol. Yung baliktad na cross. So, sabi ng gumawa ng antanda, si Centeris, pag na may demonyo, manguros ka. Pero bakit sa simbahan, nangunguros tayo bago pumasok? Di po ba? Saan ngayon? May demonyo ba sa loob? Yes, there is. Pero, hindi alam ni Centeris yun. Dahil bahagi ito ng kanilang dogma at tradisyon. So, dako tayo sa gusto kong ipakilala sa abutin na oras. At dadako po ako sa pinakasentro. Sino po ba talaga ang nagligtas sa atin? Yung Ama? O yung Anak? O yung Espiritu Santo? So, punta tayo sa tinatawag nating pag-aaral patungkol sa Diyos. Sino nakakilala sa Diyos? Amen. Amen. Paano niyo sila nakilala? Paano niyo siya nakilala? Every religion has its own way of knowing God. Sabi dito, una, mayroong mga naniniwala sa tinatawag na monotheism. Monotheism. Believe in one all-powerful and all-knowing God. Pag sinabi natin mono, believe in one God. One God. Amen. Hindi siya oneness. Pero isa lang talaga. At ang naniniwala po rito ay ang mga tunay na Kristiyano, ang Islam, at ang Judaismo. Naniniwala lang sila sa isang Diyos. Hindi maraming Diyos. Maging ang Islam, naniniwala kay Allah. Maging ang tayo ng mga Kristiyano na tunay na nag-aaral ng Biblia, we only believe in one God. Not God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlo na po yun. That's why, ang dami ng paniniwala sa mundo. Number 2 is deism. Believe in Creator God who does not intervene in human affairs. No? May Diyos daw na wala siyang pakialam sa gawain ng tao. Basta Diyos lang siya. Hallelujah. Pangatlo, yung maraming Diyos, yung poly. Pag sinabi natin poly, marami. Polytheism, believe in multiple God and goddesses. Kaya namulat tayo ng mga Katoliko dati, namulat tayo na maraming Diyos-Diyosan sa ating bahay. May babae, may bata, may lalaki, may matanda, at kung ano-ano pa, dahil sabi ng ating mga magulang, itong lahat ng yan ay Diyos. Amen. Kaya, doon tayo nagsimula until such time na hindi papayag ang Diyos na hindi mo siya makilala
ang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya dinala tayo sa iba't ibang uri ng kasaysayan ng ating buhay. We came from another places. Tama po ba? Pero bakit tayo pinagkaisa sa lugar na ito? Why? Because dito tayo inipon ng Panginoon para makilala ang nag-iisang Diyos. Palakpakan natin yung Diyos ng buhay. So, anong mga reliyon ito? Ang Hindu ay may 3,000 Diyos. Meron ba yan? Ang Griego ay meron din silang mga Diyos-Diyosan na babae at lalaki. At ang pinakapununo ng lahat ng Diyos ay si Zeus. Kami sa pinagdududahan, ang Jesus ay siya si Zeus. Kaya, ang Christmas ay pinanganak si Jesus. Pero ang katotohanan, Diyos-Diyosan ng paganismo ang ipinanganak sa panahon ng Disyembre. At ito ay si Tammuz. So, lahat yan ay naranasan natin, pero salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, ngayon nakatayo tayo sa tunay at nag-iisang Diyos. Amen. Kung paano ang pinaniwalaan ng mga Hudyo ay siya ding pinaniwalaan natin dahil isa lang talaga sa simula ang Diyos. Ang panglima ay pangapat ay pantheism. Belief that God or divine reality is identical in universe. Kaya ating mga ninuno noon nung hindi pa nila nakilala ang Diyos, sumasamba sa buwan. At hanggang ngayon, may mga tao sumasamba sa araw. Amen po ba? Amen. Bakit pag madaling araw, lumalabas tayo at humarap sa araw at nagpupuri sa Diyos? Di ba pwede walang araw? Bakit may yoga? Alam mo yung yoga? Worship to the sun. No? At ang way ng worship niya ay by means of transcendental meditation. Imaginein mo na ang kapangyarihan, yung power na mula sa puno na yan ay papasok sa iyo. Imaginein nyo na ang mga tawag doon, energy of the sun will come through you. Pero, makita mo, ang way ng kanyang pagsamba ay kagaya ng pagsamba ng ahas sa araw. Hallelujah. So, the same manner sa five, animism, believes that the spirit or divine beings inhabit on natural objects, animals, or landscapes. Naniniwala sila na ang Espiritu ng Diyos ay nasa puno. Naniniwala sila na ang Espiritu ng Diyos ay nasa bato. Kagaya ng mga dumagat dito po sa ating lugar, ang pinakabanal na bundok ay ang susong dalaga. At doon sila luluhod at nag-aalay ng, di po ba? At the same manner, nung Biyernes Santo, alam niyo ba kung anong nangyayari pag Biyernes Santo? Nagkaroon ng reunion ang mga aswang, ang mga mangkukulam, ang manggagaway, at ang mga manggagamot. Pupunta sila sa bundok, nagdadala ng puting manok, o di kaya itim na manok, at pinapatugo ito at pinapakain sa kanilang mga anting-anting. At titingnan mo, ang Quiapo, marami doong lumalakad ng paluhod. Sabi ng anak ng aswang na taga-Negros at na-convert sa Christian, sabi niya, Pastor, nakita mo, mostly, hindi naman niya sinasabi lahat, na yung lumalakad ng paluhod sa Quiapo ay mga mangkukulam po ang karamihan dyan. Dahil pinapakain nila ng kanilang anting-anting for the whole year para makapagpagamot sila at maging makapangyarihan sila. Kaya ang Biyernes Santo ay makapangyarihan na araw sa mga nag-aaral at naggagamot. Amen? Kaya, hindi alam ng maraming tao that this tradition
ay ginagamit ni Satanas para lumakas ang kanyang kapangyarihan. Why? Because pinahiya niya ang ating Panginoon sa krus. Doon niya hinubaran. Di ba ba si Kristo ay hubot-hubad na ipinangako? Ay, tama? Pinako. Kaya pinahiya niya todo ang ating Panginoon. Kaya nakita niyo sa hawak ng Papa, yung kanyang baston na may crucifix, at nakita nyo, ang tao doon ay talagang halos lumuluhod na. Bow. Nakabow. Yan, nakita nyo? Ibig sabihin, talunan ang Diyos natin. Hallelujah. That's why, mahalaga po ang magtuklas. Mahalaga po ang malaman natin na ang kamatayan ng ating Panginoon ay napakamahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil tayo dati ay patay. Subalit dahil sa kanyang pagkabuhay muli, tayo lahat ay buhay na sa Diyos. Hallelujah. So, ano mga problema nyo, it's not matter of heaven. Tapos na. Ano sabi niya? It is finished. Natapos na ang iyong sakit at karamdaman, natapos na ang problema mo, natapos na lahat. So, sabi ng iba, oh Lord, bakit hindi pa tapos? Kasi hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Hindi ka niniwala sa ginawa niya sa krus. We have to accept everything dahil siya ay tinanggap niyang lahat. Doon po sa aming pinuntahan, sa pastor doon sa saan ba yun? Sa San Andres. May anak po siyang may cancer. Pastor, may anak ng cancer, may cancer sa breast. Sa ovary ba? Ovary yata. Nakalima na chemo. At nung makita namin siya, talagang napakadilim na kanyang mukha. Pero pagkatapos namin ipag-pray, lumiwanag. Why? Because the shadow of death ay nasa kanya. Ang lambong ng kamatayan, yun yung nagpapahirap sa tao. Why? Because maybe, kahit pastor pa yung patay mo, kung hindi mo alam ang ginawa ni Kristo sa krus, it's still the same. Wala kang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya we believe na siya ay pinagaling na ng Panginoon. Because God has promised us, anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko. Hindi niya pinagawa sa iba. It is personally, God had promised, Jesus had promised, I will do it personally. Amen? Kaya, wala po tayong tinatawag na other way. Because in Jesus, there is only one way. Amen. He is only the way, the truth, and the life. At sabi noon, nabasa natin sa Isaiah 53, sa kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. Pinagaling ang ating financial, pinagaling ang ating sakit at karamdaman, pinagaling ang ating kahinaan, pinagaling na 2,000 years ago. Amen. Kailangan, minsan ay pinagtutudahan natin ang pangako ng Diyos. Amen. That's why, here we are. Marami pa rin mga Kristiyano naging alipin ng kawan. Next. So may katanungan tayo, what is God? The definition of God? Who God is? Anong nature niya? Does God has a beginning? In the ending, may simula ba siya at katapusan? What the Jews believe of God in the Bible? The dispensation of one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, who is Jesus Christ, the distinction of three persons of one God,
What is the name of the Father, Son, and Holy Spirit? Three ministry of Jesus Christ. What is the form of God in our time? So, dahil limitado po yung oras natin, kukuha lang ako ng importanteng parte ng mystery to Godhead. So, sabi dito, God is an object of worship. Ang Diyos ay bagay na sinasamba. Kaya kung ano ang humahad lang sa pagsamba mo sa tunay na Diyos, yan ang Diyos mo. Kung ano pinagmamalaki mo sa buhay, yun ang Diyos mo. Kung ano yung mga bagay na sa tingin natin, gawa ko yan, o kung hindi sa akin, ganito, at pinagmalaki mo, yun ang Diyos mo. At sa atin, bahay, kung mayroon kang niluluhuran doon, at kung may sinasamba ka doon, yan ang Diyos mo. But sabi dito, God is an object of worship. Everything that hindered us to serve, worship, and pray. Kaya ka hindi nakakapanalangin, hindi nakapagbabasa ng Biblia dahil iba yung sinasamba mo. Nakarelate ba? Mas higit pa, binibigyan natin ng pribilehiyo ang hawak nating cellphone sa manalangin at magbasa ng Biblia. Why? Because it is your God. Hallelujah. Sometimes, ang Diyos natin ay ang ating asawa, ang ating pamilya, ang ating anak. Minsan, nagkakamali tayo. Akala natin, atin yun. Ibiglang binawi. Inaway mo ngayon ng Diyos. Amen? Wala tayong atin. Ang Diyos, ang siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. So Matthew, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son, daughter, and more than me is not worthy of me. So wala tayong kabuluhan kung mayroon pa tayong mas higit pang minamahal sa Diyos. Pagdating ng araw, sa ngayon, binabaliwala natin ang Diyos. Pero pagdating ng araw, hahanapin ng tao ang Diyos pero hindi niya na ito matatagpuan. Sisigaw siya, iiyak siya, maging umiyak siya ng dugo. Tapos na. Sarado na ang pintuan ng kaligtasan. At sabi ng propeta, tayo nangangaral na lamang sa mga diligtas. Masakit po pakinggan yan. Pero ang katotohanan, hallelujah, habang may panahon pa, sabi ng Biblia, hanapin ninyo ang Diyos habang natatagpuan pa. Kasi kapag inagaw na ng Diyos ang mga nobya at tapos na ang harvest time, hanapin nila ang Diyos, wala silang matagpuan, kundi ang Antichrist. Kaya ang Israel ay nagpapatayo ng templo sa ating pong huling kapanahonan. Why? Because they are still waiting for the one na sinasabi nila ay darating para sila pagkaisahin at iligtas sila. Pero binulag sila ng Diyos, sabi sa Romans 11:25, binulag silang bahagya. Why? Because dahil sa atin. Because of the Gentiles, dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang kaligtasan, si Pablo ay pumaroon sa mga Hintil. At tayo na mga walang Diyos, tayong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tayong sumasamba sa mga bundok, sa mga puno, ay makakilala ng Diyos na nagligtas sa Israel. Amen. Kaya, darating ang panahon ng lahat na tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan, ay pakakaipunin niya ito pagkatapos niya tayong gisingin mula sa kamatayang espiritual. At kapag nagising na tayo sa kamatayang espiritual, ihanda na ang ating mga sarili dahil anumang oras at panahon, kukunin na tayo ng Panginoon sa literal na paraan. Dalawa po ang pag-agaw, spiritual at ang literal.
Dalawa din ang uri ng resurrection. May kamatayang spiritual, may kamatayang physical. So, kinakailangan muna tayo ma-resurrect sa ating mga kasalanan dahil ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. That's why tayo buhay pa, hindi pumayag ang Diyos na manatili tayo sa mali. Hindi pumayag ang Diyos na manatili tayo sa gayong kalagayan upang mahulog tayo sa kasalanan na mahulog tayo sa kamatayan na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi sa pagharap natin sa Kanya, sa final judgment, pwede tayong magreklamo. Lord, bakit ako napunta sa impyerno? Wala naman akong narinig ng salita ng Diyos. It's unfair. So, sa panahon natin ngayon, wala nang pwedeng idahilan ng tao kasi ang salita ng Diyos ay naririnig sa mga radyo, sa mga TV, sa cellphone, sa newspaper, sa mga aklat. Lahat, halos sa buong mundo, ay kumanap na ang salita ng Diyos at nababasa na ito ng mga tao sa iba't ibang lingwahe. Kaya, ang pagdating ng Panginoon ay wala nang may dadahilan ang tao. Okay, next. So, punta tayo sa, ang Diyos ba ay may pinagmulan? Ang Diyos ay walang pinagmulan. Because He is infinite. He is no beginning nor end. Kasi kung ang Diyos mo ay may simula at katapusan, hindi yan Diyos. Pareho lang naman para tayo. Pero siya ay tinawag na Elohim because He existed before everything, before anything. Wala pa, ang lahat ng bagay nandiyan na siya, kaya tinawag siyang Eternal Spirit. Pag sinabi nating eternal, walang simula, walang katapusan. Pastor, sino yung nagsabi na ako ang simula at ang katapusan? Diyos din ba yun? Next. So, ang Diyos ay liwanag. Sabi daw sa kanina sa 1 Timothy chapter 6:16, siya'y nananahan sa liwanag na hindi mapuntahan ni numan o hindi pwedeng makita ni numan. Kaya sabi nga niya kay Moses, mamamatay mo ng tao bago ako makita. Kaya anong kalikasan ng Diyos? Ang kalikasan ng Diyos ay Espiritu. Hallelujah. Parang hangin. Nararamdaman, pero hindi nakikita. Dalawa man o tatlo nagkatipon, ay narito siya sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo? Yes. Because God is Spirit. So this eternal Spirit ay mayroon siyang eternal thoughts o mga kaisipan na gusto niya ihayag ang kanyang sarili pagdating ng mga takdang panahon. Bagamat siya'y Diyos, hindi pa siya tatawaging Diyos dahil wala pa siyang nilikha para sambahin siya. Hindi ako magiging pastor kung wala akong pinapastoran. Hindi ka teacher kung wala ka namang pupils o mga estudyante. So, itong mga bagay, ang 8 ito, ay dapat niyang ihayag ang kanyang sarili sa iba't ibang kalagayan. Kaya, sabi niya doon, gusto niya maging Diyos, gusto niya maging tagalikha, gusto niya maging Ama, gusto niya maging tagapagligtas, gusto niya manggagamot, gusto niya maging pari, hari, at hukom. At nagampanan na po lahat yan halos. At tayo ngayon ay nasa dulo na ng panahon. Ano ng trabaho ng Diyos? Ang Diyos ay may trabaho. Kaya, ang karamihang mga reliyon naniniwala sa isang Diyos at 3 persona. Tama po yun. Nasa Bible po yun. Pero pag tinanong mo, saan ang Diyos nung siya'y Ama? Anong trabaho niya? Anong anyo niya?
paano siya makipag-relate sa tao? Ano ang Diyos? Saan ang Diyos na siyang anak? Ano ang itsura niya? Ano ang trabaho niya? At makikita ba siya? So, tanungan niyo ng Diyos sa ating panahon because we are now living on the last days. Umakyat na ang ating Panginoong Jesus, umakyat na. Pero may bumalik sa Pentecost na siyang hindi man natin nakikita, pero gumagawa sa bawat mananampalataya. May ginawa pa ang Diyos sa buhay mo? Amen. At lahat tayo may patotoo. Dahil sa Diyos na di nakikita, pero sinasampalatayanan ng ating isip at puso, may nangyayari sa buhay natin. Hallelujah! Sabi niya sa Isaiah 46:11b, "Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass, for I have purposed it, I will also do it." Sa Tagalog, dahil sinalita ko ito, ihahayag ko ito, at aking ito ilalayon at gagawin ko mismo. Kaya one of the main purpose kung bakit tayo binuhay ng Diyos sa ating panahon ay makita siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Glory to God. Ang tanong, sino na ang nakikita sa iyo? Ikaw pa rin ba? O si Kristo? Next. So, para maisagawa niya ang lahat ng kanyang layunin, gusto niya maging Diyos, gusto niya maging tagapaglikha, gusto niya lahat na 8 na attributes, lumikha siya ng kanyang sariling katawan. Sabi niya, God spoke the word to represent Him in spiritual and physical form. Kailangan niya gumawa ng isang katawan dahil hindi siya malapitan. Hindi siya matingnan. Dahil siya ay liwanag, kinakailangan ikulong niya ang kanyang sarili upang sa ganon makita siya doon sa form na pinasukan niya. Para matupad yaong mga plano niya before the foundation of the world. Nakita na ba tayo ng Diyos before the foundation of the world? Yes. Ephesians chapter 1 verse 4, bago pa tayo nilikha ng Diyos, kinilala niya na ang bawat isa sa atin. Alam niya ang simula natin at ang katapusan. Tapos na sa kanya ating buhay, subalit ngayon. No? Nagtatanong pa tayo sa Diyos, Lord, ano bang maging katapusan ko? Sa Jeremiah 29:11, sabi doon, kung paniniwalaan ninyo, mabuti ang ating magiging wakas. Hallelujah! So, in John 1:1, in the beginning was the Word. First thing and foremost, na nilikha ng Diyos in the beginning was the Word. What is Word? Word is a thought expressed. Ito yung kaisipan na sinalita. At ang kaisipang sinalita ay may anyo. Sabi niya doon sa Isaiah 43 verse 10, maliban sa akin, wala nang ibang Diyos na inanyuhan. Pagkatapos ko, wala nang ibang Diyos na inanyuhan. May bibig ba ang Diyos? May kamay ba ang Diyos? May paa ba? Yes, even, sabi ni Christ, even life. Ano ang tawag niyo sa buhay ng Diyos? Ano tawag? Hindi nyo alam? Zoe life. Sa Greek, ito'y tawag ng Zoe, pero sa atin, Tagalog ay buhay na walang hanggan.
Kaya kapag hiningahan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan, saan ka pupunta? Sa walang hanggan. Sa walang hanggan na kapiling niya. So, lumikha siya ng isang katawan. Sabi niya, in the beginning was the Word. He is the Word of God. And the Word was with God. Kasama niya. Kaya sabi niya doon sa Genesis 1:26, halika, sino niyaya ng Diyos? Yung anak niya. Halika, likayin natin ang tao sa ating wangis at larawan. What is wangis at larawan ng Diyos? Wangis ay ang kalikasan niya. His spirit. At ang kanyang larawan ay ang karakteristik ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay etc. etc. Hanggang sa dumating na ang panahon na i-express niya na kanyang sarili, pumasok na siya sa salita. And the Word was God. Totoo ba na ang salita ng Diyos ay Diyos? Yes. Kasi kung hindi totoo ang hawak mong Biblia, tapon mo na. Because there is a spirit within that Word. Sabi niya, ang pananampalataya ay makukuha sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya, makikilala natin siya, bagamat hindi nakikita, pero pinanampalatayaan natin na may Diyos. So without, sabi niya, without faith, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. That's why narito kayo ngayong linggo, because you have faith. Lahat tayo may pangailangan, lahat tayo may tinutulog sa Diyos, pero higit sa lahat, pagharian tayo ng ating Panginoon. And next. So, ang tawag po sa kanya sa Greek ay logos. Pag sinabi nating logos, ay kaisipan na ibinigkas. Kaya ang katawang ito ay tinawag na word body. Sa theology, ang tawag po dito ay theophany. Ang theophany ay isang uri ng katawan ng Diyos. Theo means God, Phaneia means body. Siya din ay spirit body because kagaya siya ng Diyos. He is also a spirit. At tinawag din siyang Christ. Pag sinabi natin ng Christ, He is the anointing of God. He is the wisdom in the power of God. At tinawag din siyang begotten of the Father. The only begotten of the Father. Siya lang ang una na nilikha sa lahat ng mga nilikha at siya ang nag-iisang anak ng Diyos. John 1:18, no man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Saan siya nagmula? Sa kaisipan ng Diyos, from the bosom of the Father. At ngayon, siya magdideklara sa Diyos na hindi nakikita. Amen. Isaiah 43 verse 10, you are my witnesses, says the Lord, my servant, whom I chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me, there was no other God form. So, yun ang form niya. Next. Amen. So, ito na yung tsura niya sa langit. Nung si John the Beloved ay umakyat sa langit, sabi ng tinig, umakyat ka dito John, at ipakita ko sa iyo mga bagay na darating, at isulat mo sa aklat ang iyong nakikita at naririnig. At nang umakyat siya, sabi niya, immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Tatlo ba nakaupo? Isa lang. Walang babaeng nakaupo. Walang matandang nakaupo. Kundi nag-iisa lang. Why? Because isa lang ang katawan na nandun. Hallelujah.
Revelation 5, 5 to 7. Yung leon ng Huda. Sino ang leon ng Huda? Si Yesu Cristo. Kung siya ang nakaupo dyan, hindi sana sasabihin ni John, He came and took the book out of the right hand of Him that sat on the throne. Kung si Yesu Cristo ang nakaupo dyan, hindi sana sasabihin ni John na kinuha niyang aklat sa kanang kamay na nakaupo sa trono. Amen? And Exodus 33:23, and I will take my hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. Sabi ni Moses, magkaibigan naman tayo, pwede po ba makita ko yung mukha mo? Sabi ng Diyos, sige, silipin mo ako sa bato, dadaan ako. Pero tinakpan din ng Panginoon at nakita ni Moses ang likuran ng Diyos. Mukhang tao. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Next. So, isang patunay na yung Kristo o yung salita ay kasama niya sa paglikha. Sabi niya sa Proverbs 8:20-30, siya ang unang witness. Sa paglikha ng lahat bagay, sabi niya, the Lord possessed me in the beginning of His ways. Pag sinabing possess, ano po yan? Pumasok yan. Ang Panginoon ay pumasok sa Kanya. I was set up from everlasting, from the beginning, or even the earth was. Bago pa ang sanlibutan, nandun na siya. Amen. The 24, when there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. Bago mga bundok, nandun na ako. 26, while as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. Next. When He prepared the heavens, I was there. When He set the compass upon the face of the depth, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the seas decree, that the water should not pass His commandment. Nakita niyo alon, hanggang doon lang sila. Pabalik-balik, pabalik-balik. Kasi sabi ng Panginoon, dito na kayo Amen. Sabi doon, then, I was by Him, Hallelujah. as one brought up with Him, and I was daily in His delight, rejoicing always before Him. So kasama niya ang anak niya. At nakikita ng anak kung paano gumawa ang ama at pagdating niya sa takdang oras, ipaalam niyan sa atin kung anong ginagawa ng ama niya. Next. Colossians 1:15-17, ano sabi? Who is the image of the invisible God? Sabi daw, the firstborn of every creature. So walang nilikha na una sa lahat, kundi yung anak. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Kaya mga kapatid, mayroon pong mundo na di nakikita. Kasama natin ngayon. Whether they be thrones or dominions and principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Ay Kristo. And He is before all things. And by Him, all things consist. Habang si Kristo ay hindi pa tapos ang kanyang misyon, mananatili siya. At ang mundo ay mananatili. John 8:56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Nakita na ako na inyong amang si Abraham. Sabi ng mga Hudyo, paano mo siya nakita? Ay, wala ka pang 50 anyos. Sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham ay ako na. Amen. Next. So, this eternal Spirit ay mayroong Kristo.
na siya ay tinawag na Alpha and the Omega. Christ is the beginning and the ending. Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, which was, and is to come, the Almighty. Sino yung which is? Si Kristo, na nandito ngayon. Amen. Pero dati na siya. At bukas nandyan pa siya. Sa kada gising mo sa umaga, siya pa rin yun. Hanggang sa matapos ang kanyang misyon sa iyong buhay. So, mas pinaniwalaan natin ang tatlong opisina ng Diyos. Fatherhood, Sonship, at Holy Spirit dispensation. Anong dispensation? Trabaho. May trabaho bang Ama? May trabaho bang Anak? Tingnan natin. God works in 3 offices. John 9:4, sabi ni Jesus, I must work the works of Him that sent me. Kailangan kong gampanan ang trabaho ng nagpadala sa akin. Dahil sa panahon niyan, ang trabaho niya, anong trabaho ni Jesus? Anong trabaho ni Kristo? Kailangan niya pumasok sa laman para yung laman na yun ay siya maging hangin at handog upang sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang katawan na nilikha ng Diyos kay Maria, ay mabayaran ang ating mga kasalanan. Bayad na ba tayo? Amen. The night cometh when no man can work. Ito yung sinasabi nating darating ang gabi at tapos na ang lahat. So there is that fatherhood sa panahon ng pagiging ama. Saan siya? Na kay Moses. Dahil ang trabaho niya is to deliver his people out of the bondage of Egypt. So deliverance ang trabaho niya. The only primary work of salvation is deliverance. Para ka maligtas, hahanguin ka ng Diyos sa lusak ng putik ng kasalanan. Kasi kapag nandun ka pa, hindi ka niya maugasan. Hindi ka niya mabago. Kaya, ano yung tsura ng Diyos nung nagpakita sa kay Moses? Ano daw? Burning bush. Medyo lihis, ha? Pero, totoo naman, nakakausap ng Diyos doon sa tinatawag nating pillar of fire. So, ang Diyos sa panahon ni Moses ay apoy. At ito yung kausap niya, apoy. Hallelujah. Pero pagdating sa trabaho ng pagiging anak, nung sa fatherhood, hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpapahipo. Sige nga, apoy mo, apoy. So, pero sa panahon ng trabaho niya, ay iligtas ang tao sa kasalanan, siya'y tinawag na Emmanuel. Emmanuel. What is Emmanuel? God is with us. Kaya sabi ng babaeng dinudugo for 12 years, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Gumaling ba siya? Yes. Because they believe na Diyos yun. Kaya nang dumaan ang Panginoon, ang mga tao nagkagulo, andyan na siya. Hosanna, Hosanna, Son of David. Diba? Sino yung bulag? Sino yung bulag? Na hindi siya makaalis doon sa kanyang kinaroroonan. Nung marinig niya, nariyan na si Jesus. Anong sigaw niya? Jesus, anak ni David! Jesus, anak ni David! Sabi niya, katabi niya, huwag umingay. Pero dahil anak siya ng Diyos, narinig siya ng Panginoon. At ang Panginoon mismo pumunta sa kanya. Ano po ba ang gusto mo? Ang sarap pakinggan, no? Kapag ang Diyos mismo lumapit sa Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Amen?
Tandaan po natin, ang ating mga iyak, ang ating mga pagtawag sa Diyos, yan ay priority ng Diyos. Hallelujah! Priority ka. Why? Because we are all children of God. Nananalangin man ang ibang tao, sabalit hindi nila nakilala ang even ang pangalan ng Diyos, pero hindi sila maririnig. Sabi ng Panginoon, hindi ako bulag para hindi maiksing aking mga kamay para abutin kayo. Hindi ako bingi para hindi ko kayo marinig. Hindi ako bulag para hindi ko kayo, pero hindi ko kayo makikita. Why? Because ang inyong mga kasalanan ang tumatakip sa aking mga mata. Pero kapag umiyak ang anak ng Diyos, kapag magsimula na lumuhod ang anak ng Diyos, andyan ang nakaantabay ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya sabi ng Proverbs, iniipon ng anghel ang ating mga luha at inilalagay sa bote bilang patunay na umiyak ka sa Diyos. Amen. See? Hindi tayo na mahal ng Diyos. So ano ang trabaho ng Diyos na siya anak? To redeem us. Anong anyo ng Diyos? Laman. Si Kristo ay nanahan sa laman. At sa ating kapanahunan, wala na siya. Umakyat na sa langit. Pero sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Upon this revelation, I will build my church. Anong revelation? Na si Jesus ay siyang Kristo, ang anak ng kataas-taasan. Amen. Hallelujah! So saan siya ngayon? God is within us. Christ, the mystery of all mysteries of God, is Christ in you, in me, in all of us. Kaya si Kristo, paano ka na born again? Dahil kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, sino man kay Kristo, sinabi niya ba, sino man kay Kristo? No. This Paul is not referring to the flesh, but he is referring to the Spirit. So kung sasabihin mo, wala namang Diyos dito nagkamali ka. Napakalayo ba ang Diyos? Hindi, hininga lang ang namamagitan sa atin sa Diyos. Kapag kinitil ng Diyos ang hininga natin ngayon, kaharapan mo na ang Diyos. Dahil sa Hebrews 9:27, minsan lang nagkaroon ng kamatayan ng tao, pagkatapos ay paghuhukom. Hallelujah. So God is within us. Saan siya? In the church. Sa church ba ng Baptist? Sa church ba ng iba-ibang mga iglesia? No. He is in His own church. Walang pangalan. Walang taong itinataas. Kundi, isa lang pangalan ang itinataas. Jesus lang. Amen. Hindi organisasyon. Hindi kung anong malaking reliyon. No way. Tinawag tayo sa pangalan ni Jesus Kristo. Kaya tinawag tayo bride at asawa ni Kristo. Amen. In the Spirit. Amen. Nakasal na ba kayo kay Kristo? Amen. Hallelujah. So kung nakasal na kayo kay Kristo, ingatan nyo ang kanyang pangalan. Amen. Dahil ang mga babae, pag kinasal, pinapalitan ang kanyang asawang lalaki. Kaya kamang babae, ay sinalaulan niya ang kanyang sarili, sinalaulan niya rin ang pangalan ng kanyang asawa. Maraming tumatawag, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Jesus! Sabi ni Jesus, kilala ba kita? Asawa ba kita? Saan ang mahalaga? Anak ka ng Diyos o asawa ni Kristo? Ano? Pareho. So hindi lang tayo kaibigan ng Diyos, kundi anak tayo ng Ama at asawa ng kanyang anak. Kaya anak pa rin. Di pa ba ang mga biyanan? Yung asawa ng mga anak nyo, anak din ng tawag?
Hindi kayo sumasagot. Parang ayaw niya. Ayun niya sa mga biyanan niya. Next. So, ang Israel, sabi niya, marami bang Diyos ang Israel? Hindi po. Laging nakasulat, the Holy One of Israel. The Holy One of Israel. Even I, am the Lord, and besides me, there is no Savior. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Word. And the Word, sa John 1:14, dahil kinakailangan niya ng bumaba, sabi niya sa Hebrews 10:5, kain at handog, di mo nais, kundi isang katawan ang inihanda mo sa akin. Amen. Amen. At ang katawang ito ay kanyang bababaan, kaya tinawag si Jesus, the Anointed One, o Jesus the Christ. Naunawaan niyo na kung bakit siya tinawag na Jesus Christ? Because yung anointing, yung Kristo, ay bumaba sa kanya sa Jordan River na saan yung kalapati. Para malaman ni John the Baptist na bumaba na ang bigating Son. Saan siya bumaba? Binabaan niya yung tao na gawa sa sinapupunan ni Maria at bilang tanda, sabi niya Isaiah, manganganak ang isang birhen. Yan ang tanda. So nung ipinanganak na at nanganak ng birhen, dapat malaman ng tao na nasa lupa na ang tagapagligtas. Pero bakit hindi siya nakilala ng mga reliyosong tao? Yung sinabi ni Jesus, kung makita niyo ako, nakita niyo ang Ama. Sabi ng Pariseo, sinungaling ka. Ika'y namumusong dahil ika'y tao, tapos sabihin mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ni Maria. Mga kapatid mo, kasama namin sa ministry. Bakit mo sasabihin na ikaw ay anak ng Diyos? Simula bata hanggang ngayon, kilala ka namin. Pero hindi nila nakilala kasi ang katawan ni Jesus ang tumatakip, tumatabing para hindi nila makita ang Diyos sa buhay ni Kristo, ni Jesus. Amen? Amen. Kaya minsan, ang kaligtasan natin, maraming tabing. Gusto mo na sana pumunta sa church, pero nang lumingon ka, nakita mo ang problema. O naglalakad ka sa daan, isang maliit lang na tinig, nagagalit ka. Hindi na nga ako. So meaning, Satan ay gumagawa ng mga senaryo upang tatabingan ang katotohanan. Hallelujah. Hebrews 10:5, kaya pagpasok niya sa sanlibutan, saan siya galing? Saan ang galing si Kristo? Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ito yung resulta ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So nanaog. Ako ang tinapay ng buhay na nanaog mula sa impyerno? May manaog pa sa'yo. Saan? Sa langit. He came from heaven. Si Jesus Christ, saan galing? Saan ang galing si Jesus Christ? Sa lupa. He came from Mary's womb. Amen? Para makita ang Diyos, sabi natin kanina, God is within us. Para mayakap siya, makadaupang palad siya, para makarinig tayo ng salita niya, kailangan manirahan siya sa laman. Dahil ang laman na yan, ang siyang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya maraming tao hindi nakakilala kay Jesucristo. Next. Ito yung mga sinasabi ko. Then said Mary to the angel,
paano ako magkaanak wala pa akong nakilalang lalaki because he's a virgin. So, ang Holy Ghost shall come upon thee in the power of the highest. Next. Now, ito ay yung pinaka-proof na nanaog siya mula sa langit. Philippians chapter 2, 5 verse 5 to 8. Let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Hindi po, in Jesus Christ. Hindi po. Ang tinutukoy ni Pablo ay yung Kristo nagmula sa langit. Ang sabi niya, who being in the form of God. Nasa kabila ay nasa anyo siyang Diyos. At hindi kalabisan na ipantayin niya kanyang sarili sa Diyos. At ginawa niya kanyang sarili na walang reputasyon. At kinuha niya ang anyo ng isang alipin. Ginawan siya ng isang anyo. Pinili niya na ang anyong ito ay anyo ng alipin. Ibig sabihin, tao. At siya'y natagpuan sa anyong tao. At nagpakumbaba siya sa kanyang sarili hanggang sa krus. Sino yan? Si Kristo. The begotten Son of God. Saan yun eh? Hiso Kristo. Alinaw? Kaya yung nakausap ko ang nandun sa San Andres. Tawag sa amin si Kristo. Paano po? Basahin natin ang Ezekiel chapter 28. At sinabi ng hari ay ng prinsipe ng Tero. Nagulat ako. Prinsipe ng Tero. At ikaw ay tao at nagmalaki kang Diyos. Kung anak ng Diyos yun, hindi na siya kailangan magmalaki. Dahil anak siya ng Diyos. Kaya sabi ko doon sa meron silang video ni dalawang nag-uusap, nagpapaliwanag. Sabi ko, sis, manghiram ka ng Bible kasi wala naman kayong Bible. Basahin niyo ang ibaba. Mayroon pa doong binabanggit hari ng Tero. Bukod sa prinsipe ng Tero, may hari pa ng Tero. Tapos basahin mo. Ikaw ay anointed hero. Ikaw ay perfect bago ka. Sino po yun? Si Lucifer po yun. At yung prinsipe ng Tero, yun po ang Antikristo sa laman. Hindi po yan si Jesus Christ. At least alam ko na. Na yun pala ang pinanghawakan nila kung bakit tao lang si Kristo. Maliwanag ko, He humbled Himself and became obedient unto death of the cross. Hindi siya nagmalaki. Napakalungkot na ang tao ay ipinaglalaban ang mali. Ipag-pray ka po namin, ay wag na. Kayo na lang, pag-pray nyo, mag-pray kayo kasi uwi na kayo. Bulag na bulag. At pagdating ng 3 oras, ang sisingilin ng Diyos, yung bumubulag. Amen. Next. Basahin nyo, Ezekiel 28. So yung Kristo na nakita ni John, ayoy nakaupo. Diyos ba siya? Yes. Because the Word is God. Was God. Pero yung laman niya, na si Jesu Kristo, ito yung nagbata. Kaya pala, nagagalak ang Diyos habang minawarak ang katawan ng kanyang anak. Kasi katawan pala niya yun. Saka nakita ng ama, tuwang-tuwa na sinasaktan ng anak. But because of salvation, natutuwa siya at ang kahuli-hulihang patak ay nakapagliligtas. Amen. Amen. Next. Ito pa ang pagbaba niya. Merong tinig. O, tingnan nyo, pastor. May ama.
may anak, may Espiritu Santo. Hindi nila alam that the anointing is also a father. Saan ang father? Sa loob niya. Pero yung nagsasalita, yung eternal spirit na lumikha sa kanila. At nagsabi doon, kaya itong si Jesus, naging Jesus the Christ. Nung pumasok yung anointing, tinawag siyang the Anointed One. Salamat sa Bicol, ng isang church doon, Jesus the Anointed One, naniwala sa end-time message, kaya pagbalik natin, may water baptism. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! So, si Jesus, the Anointed One. Eh, wala na si Jesus Christ. Sino ngayon ang Anointed One? Sino ngayon ang Anointed One? Kung saan si Kristo, nandun ang anointing. Anong anointing? Power and wisdom of God. Kaya naunawaan niyo ito dahil andiyan si Kristo. Eh, yung iba, ba't hindi na naunawaan? Bakit si Jesus ay tao lang? Eh, nung lumakad, sabi ko, nung lumakad sa tubig, tao po ba yun? Mag-usap na lang kayo ng ministro namin. Tatay. Sabi ko po, pag dumating ang Panginoon ngayon, saan po kayo pupunta? Ay, ligtas na kami. Yan ang nakakalungkot. Kapag ikaw ay sarado, dekandado, at hindi mo man lang binigyan ng espasyo ang unawa, sarado na ang kaligtasan sa iyo. Buhay ka pa, nakatalaga ka na sa impyerno. Amen. Amen. Next. Pabulin natin yung oras. So, anong tamang baptismo? The only thing na ang tao ay makabalik sa Diyos, kinakailangan niya magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ano pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Tingnan natin. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that in the name of Jehovah, in the name of Yahweh, in the name of Brother Johnny's name, every knee shall bow. Walang pangalan sa silong ng langit, sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Kalapakan natin ang Diyos. Amen? That's why, may kapangyarihan ba ang pangalan ni Jesus? Yes. Nagpapalayas tayo ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Nagpapagaling tayo sa may sakit sa pangalan ni Jesus. Nagpapagaling tayo sa nagtataboy tayo ng kamalasan, kahirapan sa pangalan ni Jesus. Why? Because in that name, sabi niya, I came in my Father's name. Kaya masama pa ang loob ng Panginoon. Yung ibang pangalan, tinatanggap nyo. Pero yung pangalan ko, hindi nyo tinatanggap. Why? Because binulag tayo ng nakaraan. So what is the John 5:43? I come in my Father's name, and you receive me not. Hindi nyo ako tinatanggap. Kasi ang magliligtas sa inyo, yung church na ito magliligtas sa inyo? No. Ang magliligtas sa inyo ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi niya sinasabi mga pangalan, kundi ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo ay yung pangalan ibinigay sa Kanya. Amen. Jesus. Lord Jesus Christ. Okay, next. O si Apollos, nangangaral ng salita ng Diyos, pero walang Espiritu Santo. Sino si Apollos? Yung mga ninuno ng mga nabaptismuhan. Sabi ni Pablo, natanggap niyo na ba ang banal na Espiritu nung kayo ay naniwala? Sabi niya,
wala kaming narinig eh. Maging ang Holy Ghost, wala kaming narinig. Sabi ni Pablo, ano bang baptismo mayroon kayo? Baptismo ni Juan. Sabi ni Pablo, kailangan mabaptize kayo. Ang baptismo ni Juan ay baptismo ng pagsisisi, pero kailangan ninyong mabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, nagbaptize ba sila? Yes. Nung nagpabaptize sila, mas lalo silang naging makapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Baptize na ba kayo in the name of Jesus? Amen. So, you have power. Pero bakit parang takot pa rin kayo kay Satanas? Bakit takot pa rin tayo sa mga problema? Use your power by faith in the name of Jesus. Next. Ito tayo. At tingnan ninyo, wala po talagang binaptize na hindi sa pangalan ni Jesus noong una. Sa Britannica Encyclopedia, everywhere in the oldest sources, it states that baptism took place in the name of Jesus Christ, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi kagaya ng ating una na denominasyon, I baptize you in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Binabaptismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak. Hindi na po. Because bukas na po tayo. We must be baptized in the name of Jesus. Next. So the name of the Father. What is the name of the Father, Son, and the Holy Spirit? Sabi doon sa Old Testament, I am the Lord, that is my name forever. He is God above us. Pagdating sa sonship, sabi niya, God is with us. So Jesus is the name of the Lord. And the Holy Spirit is the power of the name. Hindi kikilos ang banal na Espiritu kung hindi mo mabanggit ang password. What is the password in heaven? Jesus. Kaya pag nag-pray tayo, in Jesus' name, Amen. Why? Because we believe in the name of Jesus. Bubukas ng langit? Yes. May pagpapala? Yes. May kagalingan? Yes. Because you believe in the name of the Son, of the begotten Son. Next. Hallelujah. So, malinaw na po sa atin lahat, di po ba? Na ang nagligtas sa atin ay ang nag-iisang Diyos. At siya ay nasa loob ng kanyang anak. At lumikha ang Diyos ng isang katawan na sa pamamagitan niya ito kanyang titirahan. At ang katawan na yan ng kanyang anak ay nabayubay sa krus. At ito yung namatay, hindi yung espiritu. Siya ang tinapay ng buhay. At yung espiritu naman, siya yung nagre-representa ng iniinom na dugo. Ang dugo ng ating Panginoon. Para makumpleto ang ating pong kaligtasan. Ano sabi ni Jesus? Alalahanin daw po ba natin siya sa araw ng mahal na araw? Alalahanin po ba natin siya sa mga nakita ko sa YouTube na nag-anyong Jesus ay tinuyan ng isang kabataan na galit, sinapak ng bata. Sa tanay nga, tinadyakan eh. Ano sabi ni Elijah? Pinupuri ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, pero wala talaga ako sa kanilang mga puso. Hallelujah! At ang panahong ito ng makasalanan ay kadiliman. Ito yung sabi natin kapatid, na tayo ngayon ay nasa kadiliman na. Amen. And that 3 hours, that is so much important. From 12, 11 to 3. Kailan nabuhay ang Panginoon? Kailan siya, anong oras siya nabuhay? Alas 3 na madaling araw. 3 araw siya sa impyerno. 3 araw din.
Because 3 is the number of perfection to God. So, tayo ngayon ay mapalad na naunawaan natin kung paano tayo minahal hanggang ngayon minamahal ng ating Panginoong Diyos. Amen. Nanayos mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Diyos, Nay. Padaan-daan lang kami nung araw sa tindahan mo. Dahil siya yung pinakamatanda na sari-sari store dito sa Pinugay. Hindi ko akalain na siya pala ay kapatid ko rin sa pananampalataya. Amen. Bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus.